Siguro na mag-final po. Kami mga Magandang umaga mga bata. magandang umaga po, teacher! Ako nga pala si Teacher Jasper at pwede nyo rin akong tawagin Teacher Jess, ang inyong guro sa Filipino grade 2. So, maaari ba kayo magsitayo para sa ating panalangin? Magkakaunahan ni Janessa. Espiritu Santo, Amen. Panginoon naming Diyos, patnubayan mo kami sa araw na ito. Patuloy mo kami gabayan ang lahat ng mga pamilya ay aming mga kalat. Tulungan mo kami sa mga pasya na aming ginagawa. Pagpalain mo ang aming mga guro na sa amin ay matyagang natuturo. Pagpalain mo rin ang mga magulang namin sa patuloy na pagsuporta sa amin. Ang lahat ng ito ay aming sinusamo sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mahal Espiritu Santo. Amen. Maaari na kayong umupo, pero bago kayo umupo, pakiayos na ninyong upuan at pulot ng mga basura sa inyong paligid. Tapos na ba? Maaari Yes po, teacher! Muli, magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, teacher! Bago natin simulan ang ating talakayan, i-check ko muna ang inyong attendance. Sheena, Dito po. Romnel, magaling mga bata dahil lahat kayo ay nasa klase ngayong araw. So bago tayo pumunta sa ating talakayan, may mga alituntunin muna tayo sa ating silid-aralan. Una, ano nakikita niyo sa larawan? Umuupo. Magaling, umupo ng maayos. Titingin nga kung nakaupo ba kayo ng maayos? Opo. Magaling. Ano naman ang pangalawa? Huwag maingay. Magaling, huwag maningay, lalo na pag nagsasalita ang guro sa harapan. Ano naman ang pangatlo? Kinig na makinig. Magaling, makinig na mabuti para kung mamaya tatanungin kayo ng inyong teacher ay makakasagot kayo. Ano naman ang panghuli? Itaas ang kilig-kilig kung may sagot. Okay, magaling itaas ang kanang kamay kung gustong sumagot. So, mga bata, sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ang ating nilaki kahapon? Sina? Tungkol po sa pagiging at katinig. Magaling. Pagpalapatan natin si Sheena. Ang ating nilaki kahapon ay tungkol sa patinig at katinig. Kung saan ang katinig ay, ito ay B, C, D, E. At ang patinig ay A, E, I, O. Magaling mga bata. Ngayon, mahatiin ko ang klase sa dalawang grupo. Ito ang unang pangkat at pangalawang pangkat. May back si teacher dito. So, ang gagawin nila ay ilalagay niyo ang mga letra sa harapan at bubuuin niyo ang unang grupo na matatapos
tiyak na ngalan ng tao. Magaling. Ang pangalang pambalana ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao. Halimbawa, ang guro na si Binibining Jasa ay magaling magguro. Ano ang pangalang pambalana sa pangungusap? Si Binibining Jasa. Magaling si Binibining Jasa. Bakit kaya ang Binibining Jasa ay ang pangalang pambalana? Nagbawa ito sa pangalan. Tiyak na pangalan. Siya ang ito. Dahil ito ay tumutukoy sa tiyak na pangalan ng tao. Magaling. Ano naman ang pangalawang uri ng pangalan? Maaari mo bang basahin si Miar? Tumutukoy sa pangkalatang ngalan ng tao o hayop, bagay, pangyayari at iba pa. Magaling. Ang pangalang Pantani ay tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao o hayop, bagay, pangyayari at iba pa. Kung ang pangalang Pambalana ay tumutukoy sa tiyak, ang pangalan ng Pantani ay tumutukoy sa pangkahalatang pangalan ng tao o bagay, hayop at pangyayari. Halimbawa, ang mga mangingisda ay maraming huling isda. Ano ang sa palagay niyo ang pangalan Pantani sa pangungusap? Mangingisda. Magaling. Bakit kaya itong pangalang Pantani? Dahil tao mangingisda. Okay, nakakatalan Tumutukoy sa pagpalahat. magaling dahil ito ay tumutukoy sa pangkalatang pangalan ng tao. Magaling mga bata. Ngayon, may iba pang halimbawa si teacher. So, ito ang ibang halimbawa ng pangalan. Ang nasa column A ay pangalang Pantani at ang sa column B ay pangalang Pambalana. Ang isang halimbawa ay Jill. Ang Jill ay pangalang Pantani na tiyak na pangalan sa mag-aaral
Sheena. Saan ito nalalakad? Pantangi o pambalana? Pantangi! Magaling! Pantangi ito dahil ito ay tumutukoy sa pangalan ng tiyak na tayo. Ano naman ang aklat? Mitch. Saan dapat galing ang aklat? Pantangi o pambalana? Magaling, pambalana. Dahil ang aklat ay tumutukoy sa pangkalahatang pangalan ng bagay. At ito naman, ang buhol. Saan ito dapat ilagay? Janessa. Sa pantangi, teacher. Ito ay nasa pantangi dahil ito ay tumutukoy sa tiyak ng pangalan ng lugar. At ang panghuli, Ana, mali ko bang ilagay kung saan ito nilalaman? Pantangi o pambalana? Magaling! Ito ay nararapat sa pantangi dahil ito ay tumutukoy sa tiyak ng ngalan ng lugar. Palakpakan ninyo ang inyong ngayon, mga bata, kumuha kayo ng sa kalahati papel at sagutan ninyo ang inyong pasulit. Opo, teacher. At kanina sa ating ginawang activity, ang nanalo, bibigyan ko ng 10 points. Dadagdagan ko yung Yay! Ako. Wow! 10 points. Tapos na ba kayo? Yes po, teacher. Magaling. Pagkasa ang mga papel sa harapan. Wheel. Wheel. Mga bata, may tanong pa ba kayo sa ating talakayan sa mga ko? Wala na po. May gusto ba kayong malaman? Or may gusto ba kayong, may hindi pa kayo naiintindihan? Wala na po. Okay, dahil wala na, kumuha kayo, kuhanin niyo ang inyong activity notebook at isulat ang inyong takdang aralin. Ang inyong takdang aralin ay basahin ninyo ng maaga ang kwentong si Paro-Paro at Alitaktak at isulat sa inyong kwaderno ang mga salitang bago niyo pa lang naririnig o hindi pa pamilyar sa inyo. Naiintindihan ba mga bata? Opo. Mga bata, mas kayo ang lahat at pamulit panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga bata, wala na natapos sa ating talakayan sa umagang ito. Magandang umaga. Muli at paalam. Paalam po, teacher. Bye-bye, teacher. Wala na play. Yawa.